Samantala, sa iba pang mga balita, ibinasura ng Supreme Court ang hiling ng Kalikasan People's Network na maglabas ng writ of kalikasan laban sa Amerika. Kaugnayan ang pagsadsad ng barkong USS Guardian sa Tubataha Reef noong nakaraang taon na puminsala sa malaking bahagi ng Bahura na isang restricted area. May report si Lia Manyalak del Castillo. January 17, noong isang taon nang sumadsad sa Tubataha Reef ang barko ng Amerika na USS Guardian. Galing noon sa Subic Bay ang minesweeper ng US Pacific Fleet at patungo na ng Indonesia. Nang aksidenteng matamaan nito ang UNESCO World Heritage Site. Agad hiniling ng mga environmental group sa Korte Suprema na maglabas ng writ of kalikasan para makasuhan ng kriminal ang mga Amerikanong sundalo at magbayad ng 58.7 million pesos na danyos. Pero isang taon matapos ang insidente sa botong 1302, sabi ng Korte Suprema, wala sa kanilang jurisdiksyon ang ganitong kaso na sangkot ang isang bansa. Maituturing daw kasing kaso laban sa bansang Amerika ang petisyon dahil mga opisyal ng US Navy ang kinakasuhan ng environmental groups. Hindi rin daw sakop ng writ of kalikasan ang sinasabing criminal liability ng mga Amerikanong sundalo. Ang danyos na dapat bayaran sa pagkasira ng Tubataha Reef, maaari lang daw maipataw kung magsasampa ng kasong sibil. On the matter of the compensation and rehabilitation measures through diplomatic channels, the court deferred to the executive branch, noting that the conduct of foreign relations of the government is committed by the Constitution to the political departments of the government. Sa kabila nito, sabi ng Supreme Court, maaari pa rin naman mapanagot ang Amerika dahil sa paglabag nito sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Sa ilalim ng Article 31 ng UNCLOS, mananagot ang isang bansa para sa anumang pagkasira sa isang coastal state dahil sa kagagawan ng warship o government ship nito na dumaan sa teritoryo sa dagat ng coastal na bansa tulad ng Pilipinas. The court stated that the relevance of the UNCLOS provisions of the present controversy is beyond dispute. Hindi signatory ang Amerika sa UNCLOS at hindi rin ito sumagot sa petisyon sa Korte Suprema. Gayunman, dati nang sinabi ng US Embassy na handa silang magbayad ng danyos sa nasira ng kanilang barko sa Tubataha Reef. Natagalan daw sila dahil hinintay nila ang estimate ng kanilang babayaran mula sa gobyerno ng Pilipinas. Requires legal and other review, and I am convinced that very soon we'll have an announcement to make on it. Una nang sinabi ng Tubataha Management Office na tinatayang 1.4 million US dollars o 58 million pesos ang initial estimate ng mga ahensya sa danyos na maaring hingin sa Amerika. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.